So, gagawin natin, palitan lang natin yung variable natin into value. Then, enter number ang gagawin natin. Okay, so pag enter ng number natin, sabihin natin, yung value, papalitan natin to, instead of is alpha, ang gagawin natin is digit. So, lagay natin, value that is digit. So, colon natin siya ngayon. Then, after nyan, palitan lang natin to, valid number. Then, ito rin, invalid number. So, run natin. So, ang gagawin natin ngayon, first, maglalagay tayo ng letters. So, let's say, yan ang ilalagay natin. So, invalid siya kasi hindi naman siya number. So, kapag rinan natin siya ngayon, naglagay tayo ng number, let's say, for example, ay 20, so magiging valid siya. So, dapat, ang purpose lang naman ng isDigit is to accept mga numbers. Siyempre guys, pag gumawa ka ng system, tapos yung age, yung pinapa-fill up mo, hindi naman pwede maglagay siya ng mga letters or mga strings kasi for numbers lang naman siya.